Tara, samahan nyo ako. Gagawa natin ng dual horn. Itong Honda Click. Ito, yung pinakamura at pinakamadaling paraan ng pagdudual horn dito sa ating Honda Click. Binuksan ko na yung kaha para mas madali na yung ating magiging tutorial. Unang-una tatanggalin natin yung dalawang linya. Dalawang linya na nakakabit dito sa ating stock horn. Yung dalawang linya na ito ay huhugutin natin dito naman sa kabila. Papadaanin natin ito dito sa kabila at dito natin ilalagay. Para mas madali yung access natin sa paglalagay nito sa ating relay. Dahil ididiretso na natin ito dito sa number 85 at number 86 ng ating relay. Bali ganito na yung magiging itsura ng ating relay pag nailagay na yung dalawang stock na wires na galing doon sa ating stock horn. Sunod naman natin yung paglalagay ng busina. Unang-una kailangan natin tanggalin itong tornilyong ito dito sa may bandang ibabaw. Tinanggal natin ito dahil dito natin papakapitin yung isa nating busina. Isa kasi ito sa pinakamatibay na pwede nating paglagyan ng ating busina. At ito yung kanyang itsura after natin itong mahigpitan. Aalisin muna natin yung ating busina para maikabit naman yung bracket ng isa pang busina. Ito ikakabit natin sa likod ng naunang businang ating inilagay. At ito na yung magiging itsura ng ating bracket at naunang busina. Dito ito nakalagay sa may bandang likod. Yan ang kanyang posisyon. At dito na natin ilalagay yung pangalawang busina. Bale nagtatagpo lang yung dalawang busina sa iisang bracket. Tapos ibibend lang natin ng konti yung terminal ng ating busina para hindi ito masyadong nakatutok pataas. At ito na po yung magiging itsura ng ating dalawang busina na nakakabit sa matibay na posisyon. Maglalagay naman tayo nitong halo switch para sa selector ng ating busina. Dito tayo bumutas sa ilalim ng switch knob para hindi halata yung ating switch pag ito'y ating nailagay. Ito naman yung ating wiring diagram para dito sa ating halo switch para sa white, blue at yellow na wires. At para dito sa green wire, dinagdagan natin ito ng isa pang linya at nilagyan na natin ito ng sleeve. Dalawang linya yung nakakabit dito sa ating green wire at dinagdagan pa natin ng isa pang linya para sa negative. Ito yung magiging positive at negative ng ating busina. At yung white wire naman na para sa ating stock horn ay dadagdagan din natin ng isa pang linya. Ito ay para sa negative din. Bali magiging dalawang linya yan. Isang positive at isang negative. At yung mga dinagdag nating linya na para sa negative ay nilagyan natin ng terminal. Ito yung magsisilbing body ground ng ating busina. At itong yellow wire naman ay nilagyan natin ng terminal. Ito yung ikakabit natin sa ating relay. At para malinis lang yung ating wirings, babalutan lang natin ito nitong cloth tape. Para hindi naman masyadong masagwa at kalat yung mga wires na ating ginawa. Yung mga connection natin dito ay nilagyan natin ng shrinkable tube at hininang na rin natin ang mga ito. Nilagyan na rin natin ng terminal yung mga dulo ng ating wires para sa loud horn at stock horn. Una nating ilalagay itong loud horn. Since nakaset na ng dalawang wire yung ating loud horn ay madali na itong mailagay. Isusuksok na lang natin ito. Magkakaiba yung positioning ng terminal ng bawat busina dahil iniikot natin ito para mailagay ng maayos ang mga ito. At diretso plug na lang din ito dito sa ating halo switch. At ang body ground naman natin ay ilalagay natin dito sa may tornilyo dito sa may ECU. Negative lang naman ito kaya safe naman ito sa ating ECU. Balik tayo dito sa ating relay. Naglagay tayo ng kulay red na terminal. Ito yung pupunta sa ating battery. At ito naman yung number 87 ng ating relay. Dito natin ikokonekta yung kaninang yellow wire na galing sa halo switch. Nakalimutan kong ikabit yung para sa stock horn. Ikabit muna natin ito. Para madali na nating matest yung ating ginawang wirings dito sa ating dual horn. Balik tayo dito sa ating relay. Ito yung may red terminal na pupunta sa battery or sa positive ng battery. I-test muna natin ito at itap dito sa positive ng battery para ma-check muna natin kung nagana yung ating wirings.
I-double check lang muna natin yung ating relay. Dito makikita nyo yung kulay red ay papunta sa battery at yung kulay blue naman ay papunta sa ating halo switch. At yung dalawa naman ay galing sa ating stock horn. Ngayon buksan naman natin ang unit para matest yung ating mga busina. Yan yung ating loud horn at pag pinindot mo yung ating halo switch, ay babalik naman ito sa pagiging stock. At ito naman yung nangyayari sa relay kapag pinipindot natin yung ating mga busina. Makikita nyo gumagalaw yung coil para matransfer yung power mula sa ating stock horn papunta sa ating battery. Dahil sa battery ito kumukuha ng power para paganahin yung ating mga busina. Kaya kailangan natin ito lagyan ng relay para hindi napapaos yung tunog ng ating mga busina. Ito po ulit yung ating wirings na ginawa. Yung blue wire ay papunta sa ating halo switch. Yung red wire naman ay papunta sa positive ng ating battery. At yung dalawang wire naman ay galing sa stock horn. Nilagyan na ngayon natin ito ng sleeve. At pinagapang mula dito sa ilalim papunta dito sa taas. Nilagyan na lang natin ito ng cable tie para hindi masyadong gumalaw yung mga wires. Pero kita nyo naman mahaba pa ito at hindi nababanat. At dito natin nilagay yung position ng ating relay. Importante po na nakatayo yung ating relay para hindi mabasa yung mga paa nito at hindi kalawangin. Medyo maiksi lang yung mga wires na ginamit natin dito. Dahil ito yung pinakamurang setup na pwede natin gawin. Ibig sabihin ng pinakamurang setup, konti lang yung magagamit nating materyales. Dahil halos nakadiretso na ito sa ating relay. At ang humaba na lang ay yung paglilinya ng mga wires ng ating mga busina. At ito yung mga nagastos dito sa ating setup. Ito yung mga nabili ko at ito yung mga presyo nila. Makikita nyo naman na napakamura ng mga ito